Ayan guys, gagawa tayo ng bubong, kulong-kulong. Welding. Pinatong-patuan ko sa taas para hindi pwedeng makaupo or maupo sa tabi niya. Pero di ko na lang ginawa kasi nakatingin naman siya sa labas. Ay ko na lang pinansin. Nagkatayo naman. Nakakaya naman. nagkatilatis lang ko. Pagkalagitnaan ng biyahe, wala akong makausap. Tapos sa tatid daw di kalban na ginutid-gutid ko pa ay sinyalang ko pa ay kinartig-kartig ko pa ay text lang ang pwede kong gawin doon. Ayaw ko naman ng call kasi baka mainis sa kainanin ko yung kagabi ko. Ngiti. Pinanda-panda di nga ito na tawang kado ang gitalmay. Yan, pupukit na ba doon nga lumapat. Natulog na lang ako. Ispat. Mahaba-haba din naman ang tulog ko dahil mga 2 hours din yun. Nagising na lang ako nung may sa gamay sa mga sarili nagumugumpa na trabaho ta. Ang laway ko dahil sa wala akong nakakausap. Solo flight na nga ta. Buti na lang. Kakulikot. At kinausap ako ng isang tatay na nakatable ko noon sa restaurant. Mag-isa lang siya at uuwi siya ng Claveria, Cagayan. Nalibang naman kami Kasta lang nga rin na may saldaw di bangar may saldaw. kahit sandali lang. Tanong mapanjak ng bagay na malpas. Pero may hinahanap ako sa mga oras na yon. Hindi ko makita yung lalaking katabi ko sa bus. Ewan ko ba kung bakit ko siya hinahanap noon, Papa B. He's from Bicol. Timid bangar kakulikot. Sa trabaho. Hindi pa si bangar yan. Ispat ka ti bangar na. Area supervisor. Ipit. Bigla naman akong nahiya sa work ko. He's 25 years old. But the weird thing is, kausap ko na siya at nakakatawanan. Madami na din akong natanong na nasagot niya. Pero hindi ko pa rin alam ang pangalan niya. Siya ako na lang natanong nung pababa na ako ng bus. Kinuha niya ang contact number ko. Baka daw sakaling makapunta siya ulit sa Isabela o sa Ilocos. Ay magta-text o matatawagan niya ako. Migwil tagamit ko tako dito. Makapag-usap kami muli. Powerhouse. Siya pala si Francis. Iyan ang pangalan niya na muntik ko nang hindi matanong.